Magandang hapon. Itinaon ngayong araw ng kalayaan ang isang linga pamamahayag ng Iglesia ni Cristo sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. Ito ay pangangasiwaan mismo ng INC General Auditor ang kapatid na Glicerio Santos Jr. Maaga pa lamang kanina ay puno na ng mga panauhin at mga kaanib ng INC ang loob ng arena. Naroon si Weng de la Fuente para sa update. Weng? Yes, Olive, nandito nga tayo sa loob ng Philippine Arena at sa kasalukuyan ay magsisimula na ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa bahagi ng linga pamamahayag na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo dito mismo sa loob ng Philippine Arena at maging sa Philippine Sports Stadium na nasa loob nga ng Ciudad de Victoria dito sa Bocaue, Bulacan. At kanina nga ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang kapatid na Glicerio Santos Jr. at ibinahagi niya sa atin kung ano nga ba ang halaga na ngayong araw isinasagawa ang linga pamamahayag dito sa Philippine Arena. Tinataya na nasa higit 70,000 ang nandito sa loob ng Ciudad de Victoria dahil punong-puno ang kabuuan nitong Philippine Arena bukod pa doon sa mga naroon sa bahagi ng Philippine Sports Stadium. So pakinggan natin ang bahagi ng ating pakikipanayam sa kapatid na Glicerio Santos Jr. Ang significant ng araw na ito ay napakahalaga sapagkat ngayon ay ika-118 taong kaarawan ng ating kalayaan dito sa Pilipinas. Dapat nating alalahanin ang araw na ito sapagkat kung ating natatandaan ay napakarami nating mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para makamit natin ang kalayaan. Kaya para sa atin na nakinabang ng ganitong malayang buhay ay dapat natin itong mahalin. Ang kalayaan ay dapat nating pakaingatan at kung sakasakali man at may mga ibang dayuhan na nais agawin ng ating kalayaan, nagkakaisa tayong mga Pilipino na nakahanda nating ibigay ang ating buhay para dito sa ating kalayaan. Subalit, kaya tayo namamahayag ngayon ay merong isang itinuturo ang Biblia na napakahalaga na dapat nating alalahanin. Mas mahalaga ito sa pag-alaala natin sa ating Independence Day. Kung ano ito na dapat nating alalahanin, gusto kong basahin sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon na hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago manghina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, at bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo ang Diyos bago manambalik sa lupa ang ating katawang, bago manambalik sa lupa ang ating katawang lupa, at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay sa iyo. Ito ngayon ang mensahe namin. Marami tayong inaalala sa buhay na ito. Isa na itong Independence Day. Pero ayon sa Biblia, mayroong higit pa na dapat nating alalahanin. At baka ito nga ang hindi natin nagagawa. Baka mamaya inaalala nga natin ng Diyos, pero mali naman ang ating paraan ng pag-alala. Kaya sa hapong ito, itong ating ituturo. Paano natin alalahanin ng Diyos at gaano kahalaga na maalala natin sa buong panahon ng ating buhay. Yan ang kaugnayan ng Independence Day sa pamamahayag na ito. Ang pagpapalaganap na gaya nito ay tuloy-tuloy. Hindi na natin ito maaaring tigilan sapagkat ginagawa ito ayon sa pasyon ng ating tagapamahal ng pangkalahatan ng kapatid Eduardo Manalo para unahan natin ang araw ng paghuhukom. Alam natin na ang katapusan ng mundo ay malapit na. Kaya nakikipag-unahan tayo dito. Kaya patuloy ang pamamahayag nito Iglesia ni Cristo. Ang totoo, meron tayo sa Davao, 2 Davao, dito sa Nueva Ecija, sa napakaraming dako dito lang sa Pilipinas. At dito sa Manila ay 3 na naka-schedule ng malalaking pamamahayag. At ito ang larawan ng buong mundo. Ang Iglesia ni Cristo ay nasa buong mundo na. Kaya ang lahat ng bansa ay nagpapalaganap ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo. Ito ang proyekto ng ating tagapamahalang pangkalahatan bago man lang dumating ang araw ng paghuhukom.
bago natin isulit ang ating sarili sa Diyos, ay makilala natin ang tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. At yan nga ang naging bahagi ng ating panayam sa kapatid na Glicerio Santos Jr., ang General Auditor ng Iglesia ni Cristo, at siya din nga ang nangangasiwa ngayon sa isinasagawang pamamahayag dito sa loob ng Philippine Arena. Kanina, Olive, bago pa ang pamamahayag ay nagkaroon ng dalawang bahagi dahil sa merong entertainment side, dahil maagang napuno itong Philippine Arena, at ilan nga doon sa mga nag-perform ay itong si Ms. Jaja Padilla at gayon din itong si Jose na umakto bilang Duterte. At ito ay nagbigay ng kasiyahan doon sa mga panauhin na kasama ng mga Iglesia ni Cristo dito sa isinasagawang pagtitipon dito. At bahagi nga rin ay yung pamamahagi ng tulong sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan dahil sa kaakibat din ng proyekto na inilunsad ng Iglesia ni Cristo at sa kautusan pa rin ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid Eduardo V. Manalo ay tulungan sa pag-angat sa kahirapan ang maraming mga mamamayang Pilipino. At hindi lang yan, isinasagawa din itong mga lingap sa mamamayan na ito, hindi lamang dito sa Pilipinas at hindi lamang doon sa mga lugar na may kalamidad, kundi maging sa iba pang mga lugar sa iba't ibang bansa na nangangailangan ng tulong. So yan yung ilan doon sa mga kaganapan na nangyayari dito sa Ciudad de Victoria, kung saan isinasagawa ang lingap pamamahayag sa Philippine Arena at sa Philippine Sports Stadium. Mula dito sa Bukawi, Bulacan, ako si Weng de la Fuente. Back to you, Olive. Salamat, Weng. Humingi ng paumanhin ang social media giant na Facebook sa baligtad na watawat ng Pilipinas na inilagay ngayong Independence Day. Sa statement ng Facebook, sinabi nitong hindi ito intentional at isang pagkakamali ang paglalagay ng baligtad na disenyo ng watawat. Sa kanilang pagbati ngayong Independence Day, napamali ang lagay na disenyo sa bandila ng Pilipinas. Sa halip na kulay asul ang nasa itaas na bahagi, ito ay naging kulay pula. Ikinagulat naman ng mga netizens ang nailagay na bandila ng Facebook. Yan ang mga balita para sa oras na ito. Magbabalik ang Eagle News Update pagkalipas ng 1 oras. Mula sa Eagle News Service, ako si Olivia Nagit. I am 1 with 25.